Si Tony ay hubad na natutulog, may bakas ng dugo ang bendang na sa kanyang tiyan at kaliwang bisig. May black eye rin siya. Si Bok, ang bilanggong labas-masok sa bilibid, ay nakakulubong, may trangkaso siya. Si Mang Hernan, na may 4 na araw na naooperahan sa Almoranas, ay gising at waring nag-iisip. Nakaplastercast naman ang isang paa ni Doming. Paminsan-minsan, naririnig ang malakas na paghilik ni Bok. Nagpatuloy ang kanilang kwentuhan habang si Bok ay nabagot dahil pangkaisipan na ang paksa. Sa kanilang pagkwekwentuhan ay biglang dumating si Padre Abena, isang pari sa bilibid. Biglang umalingaw ang isang malakas na pagpapagibik buhat sa ibang panig ng ospital. Natahimik ang lahat at nakinig sa isang sigaw. Tubig! Mamamatay na ako sa uhaw! Nagbigay galang ang lahat sa pumasok na nurse. Inilapag ng nurse ang lalagyan ng gamot, isa-isa niyang tiningnan ang temperatura ng mga pasyente. Hindi niya iniintindi ang panghanggat pagnanasang tingin na inuukol sa kanya, lalo na si Bok. Matapos maibigay ng nurse ang kaukulang gamot sa 4, umalis ito. Pumasok si Mang Luis, ang ama ni Tony, kasama niya ang dating tanod. Ginalan niya ang kanyang sabik na paningin. Itinuro naman ng tanod para sa kanya ang pinaghahanap na hindi kaagad na mukhaan. Na makita ang anak ay madamdamin niya itong nilapitan. Si Mang Luis ay walang kibong lumabas. Pagkalipas ng ilang saglit ay dahan-dahang naupo sa gilid ng kanyang teheras si Tony. Kagat niya ng mariin ang kanyang labi. Kita ni Mang Hernan ang kamay ni Tony na umangat at doon ay punong-puno ng dugo. Nurse! Nurse! Nagmamadaling pumunta ang nurse na marinig ang malakas na boses ni Doming. Agarang nilapatan ng pampampat ng dugo ang sugat ni Tony. Samantala, dumating naman sa may pintuan sina Padre Abena kasama si Mang Luis. Walang imik silang nagmamasid. Nang dahil sa kasamahan ay pinatawad ni Tony ang kanyang ama. Pero una, hindi tumugon si Tony habang si Mang Luis naman ay nabuhayan ng loob at dahan-dahan siyang lumapit sa bunsong anak na ngayon may kakaiba ng sinag sa mukha. At sa isang kisap matay mayayapos siya ng kanyang ama. Masuyo at madamdamin. Mahaba ang kanilang pagyayakap. Katulad ng dalawa, napaluha rin ang lahat, maging ang may bakal na pusong si Bok. Habang si Padre Abenay tumingala at bagyang napangiting bumubulong.